Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari sa amin. Guro, ito po ba ang paraiso? Ito ang tanong sa akin ng 16 daong gulang na si Nadia, isang dalagitang isinilang at lumaki sa tundra na may temperaturang -50 degrees habang may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa loob ng 20 taon kong pagtuturo sa rehiyon ng Far North, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito. Isang grupo ng 14 na bata mula sa malalamig na rehiyon ng Russia ang napilitang mag-emergency landing sa Maynila dahil sa isang malakas na bagyo habang kami ay papunta sa Singapore para sa isang cultural tour. Sila ay mga batang namumuhay, kasama ang kanilang mga kawan ng reindeer, mga inosenteng kabataan na halos walang alam sa modernong sibilisasyon. Mula sa sandaling tumuntong sila sa Maynila, isa sa mga pinakaabanting lungsod sa Timog Silangang Asya, nagsimula ang isang serye ng mga karanasang hindi nila malilimutan. Ang pagkamangha sa paliparang napapaligiran ng kagubatan ng mga nagtataasang gusali. Ang unang pagsakay sa tren na parang isang kumikinang nakahon at ang busilak na kabaitan ng mga Pilipinong ipinakita sa kanila ng maligaw sa siksikan ng mga tao sa Makati. Hindi po namin alam na may ganito kaprogresibong lipunan, sabi nila. Pero ang pinaka-nakagugulat sa lahat ay sa kabila ng ganitong kaunlaran, ang mga puso ng tao ay napakainit at mapagmahal. Ang mga salitang ito mula sa 17 taong gulang na si Alban, na sinabi niya sa kanyang sariling wika, ay tumagos ng malalim sa aking puso. Ano nga ba ang nakita nila sa Maynila? Bakit tinawag ng 14 na kabataang ito na lumaking walang muwang sa sibilisasyon ang Pilipinas bilang kanilang espiritual na tahanan? Bilang isang education expert na may 10 taong karanasan sa Far North, personal kong nasaksihan ang lahat. Hayaan ninyong ikuwento ko ang milagrosong 72 ang batatang oras kung saan nagtagpo ang sibilisasyon at kalikasan, tradisyon at pag-unlad, at kung paano ito nagbunga ng isang di malilimutang pag-ibig. Bago tayo magsimula, kung maaari po ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang makapagbahagi pa kami ng mga ganitong kuwentong nagpapainit ng puso. Magandang araw. Ako si Ana, at sa loob ng 20 taon, nakatuon ako sa pagsuporta sa edukasyon ng mga katutubong komunidad sa rehiyon ng Russian Far North, tulad ng mga Nenets at Evenki. Ang karanasang naranasan namin noong nakaraang tag-araw sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay mananatiling pinakamatingkad at pinakamagandang alaala sa aking buhay. Ang mga kasama ko sa paglalakbay na iyon ay mga natatanging bata. Sila ay isang grupo ng 8 batang nenets na namumuhay sa tradisyonal na paraan ng pagpapastol ng reindeer sa Yamal Peninsula at 6 na batang Evenki mula sa rehiyon ng Taiga sa Sakha Republic. Sila ay may mga edad na 14 hanggang 17 at ni isa sa kanila ay hindi pa nakalabas sa kanilang tinubuang lupa. Si Nadia, 16, ay isinilang sa isang pamilya ng mga nag-aalaga ng reindeer sa dulo ng Yamal Peninsula. Ang kanyang mundo ay binubuo lamang ng puting nyebe, malinaw na kalangitan at libu-libong reindeer. Lumaki siya sa isang tradisyonal na tolda na tinatawag na chum, walang kuryente o tubig na dumadaloy mula sa gripo, malayo sa anumang modernong kaginhawahan. Si Alban, 17, ay anak ng isang mangangasong Evenki. Ang kanyang ama ay nanghuhuli ng mga oso at sable, habang ang kanyang ina ay isang bihasang gumawa ng magagandang handicraft mula sa balat ng puno ng birch. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay umiikot sa pangangaso sa gubat, pangingisda, at pag-aaral ng mga tradisyonal na kasanayang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Si Olga, 15, ay lumaki sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Arctic Ocean. Ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa tradisyonal na panghuhuli ng seal at siya mismo ay sanay sa mga pamamaraan ng pamumuhay sa ibabaw ng yelo. Namumuhay siya
nakaayon ng kalikasan sa isang kapaligirang bihira lamang umabot sa 10 degrees Celsius kahit sa tag-araw. Ang pagkakatulad ng mga batang ito ay ang kanilang halos kumpletong kawalan ng kaalaman tungkol sa modernong sibilisasyon. Ang ilan ay hindi pa nakakapanood ng telebisyon, habang ang iba ay ilang beses lang sa isang taon nakakakita ng sasakyan. Hindi nila alam ang pagkakaroon ng internet o smartphone, at hindi nila maisip kung ano ang pakiramdam ng mabuhay na may kuryente. Ang biyaheng ito ay bahagi ng isang cultural exchange program sa pagitan ng gobyerno ng Russia at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang layunin nito ay bigyan ng mga natatanging kabataan mula sa Far North ng pagkakataong maranasan ang isang multicultural na lipunan sa Asya. Ang orihinal na plano ay isang 7 araw na pag-aaral kung saan bibisitahin nila ang mga multicultural center sa Singapore at Malaysia para matuto tungkol sa pamumuhay kasama ang iba't ibang kultura. Para sa mga bata, ito ang pinakamalaking pakikipagsapalaran sa kanilang buhay. Marami sa kanila ang hindi pa nakakakita ng eroplano at ang mismong ideya ng paglipad ay parang mahika. Hindi may larawan sa salita ang kanilang pananabik bago kami umalis. Gusto kong malaman kung ano ang itsura ng isang mainit na bansa sa timog, sabi ni Nadia na may ningning sa kanyang mga mata. Si Alban naman ay sabik na sabik. Inaabangan ko pong makipagkaibigan sa mga taong iba ang kulay ng balat. Ang plano namin ay lumipad mula sa isang maliit na paliparan sa Yamal Peninsula, dumaan sa Moscow, at diretsyo na sa Singapore. Ngunit, habang kami ay nasa himpapawid sa ibabaw ng Pacific Ocean, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas na nagdulot ng pagsasara ng lahat ng paliparan sa buong Timog Silangang Asya. Ipinaliwanag ng piloto na mapipilitan kaming lumapag sa pinakaligtas na alternatibong paliparan. Nalito ang mga bata. Halos walang sino man sa kanila ang may alam tungkol sa bansang Pilipinas. Ang ilan ay nagsimulang umiyak dahil sa takot. Anong klaseng lugar iyon? Ligtas ba doon? Tatanggapin kaya kami? Walang sino man sa amin ang nakakaalam. Ako man ay nag-aalala. Nangangamba ako na baka makaranas sila ng matinding culture shock dahil ang mga batang ito ay tanging ang kanilang sariling kultura lamang ang nakagisnan. Hating gabi na nang lumapag ang aming eroplano sa Naiya. Ang tanawin mula sa bintana ay ganap na lagpas sa kanilang imahinasyon. Ang mga ilaw ng pasilidad ng airport ay kumikinang na parang mga bituing bumagsak sa lupa. Panaginip po ba ito? Tanong sa akin ni Nadia. Hindi po ako makapaniwalang may ganito kagandang lugar. Bulong niya. Nang tumuntong kami sa terminal, natulala ang mga bata, mga dambuhalang pader na gawa sa salamin na abot hanggang kisame. Ang sahig na makintab na parang salamin. At sa kabila ng 10 oras ng gabi, lahat ng pasilidad ay perpektong gumagana. Ito ay isang tanawing hindi pa nila nakita kailanman. Dahan-dahang hinawakan ni Olga ang sahig at bumulong. May ganito pala kakinis na yelo. Para sa kanya, ang sahig na gawa sa marmol ay parang yelo. Sa immigration, naranasan namin ang aming unang sorpresa. Kahit na bigla ang dumating ang 14 na katutubong bata, ang mga kawani ng paliparan ay hindi nataranta. Sa halip, nang mapagtanto nilang kami ay mga biyaherong nangangailangan ng espesyal na atensyon, agad silang tumawag ng isang empleyadong marunong magsalita ng Russian. Ang interpreter, isang babaeng nagngangalang Maria, ay nagpakita ng pambihirang kabaitan nang malaman niyang kami ay mga katutubo mula sa Far North. Pinuri niya ang tradisyonal na kasuotan ng mga bata. Napakaganda naman ng mga suot ninyo, sabi niya. Ipinaliwanag din niya na may mga pagkakatulad ito sa ilang kultura sa Pilipinas, isang paraan upang pagaanin ang kanilang kaba. Ang pinakanakatatak sa aking isipan ay kung paano sinikap ni Maria na isa-isahing tandaan ang pangalan ng bawat bata. Nadia, Alban,
Olga, tama niyang pagbigkas, at sinubukan pa niyang gayahin ang kanilang tradisyonal na pagbati. Naramdaman ng mga bata na iginagalang ang kanilang kultura. Habang hinihintay ang aming mga bagahe, napansin kong balisang nakatingin si Alban sa kanyang malaking bag na gawa sa balat ng reindeer. Dahil hindi pa siya nakalabas sa kanilang lugar, nag-aalala siya kung makakarating ba ng ligtas ang kanyang mahalagang gamit. Isang staff ang nakapansin sa kanya at agad na inasikaso ang kanyang bagahe para mas mabilis itong makuha. Sa bus papunta sa aming hotel, nagsimulang magbago ng husto ang pananaw ng mga bata sa mundo. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ay para sa kanila'y isang ibang dimensyon. Ang mga ilaw na mas marami pa sa bituin, mga gusaling halos abot langit. Idinikit ni Nadia ang kanyang mukha sa bintana at nanginginig ang boses na nagtanong, "Ganito po, karaming tao ang nakatira dito." Para sa kanya, na lumaki sa isang lugar kung saan kailangan mong maglakad ng ilang kilometro para makakita ng ibang pamilya. Habang tinatawid namin ang isang skyway, si Olga ay nagsimulang umawit ng mahina. Ito ay isang tradisyonal na awit ng kanilang tribo bilang pasasalamat kapag nakakakita sila ng isang magandang bagay. Ang mga taong gumawa ng ganito kagandang tulay ay siguradong may magagandang puso rin, sabi niya. Pagdating namin sa aming hotel sa Makati, muling namangha ang mga bata, ang taas ng gusali, ang nagniningning na mga neon sign, at ang mga taong aktibo pa rin kahit hating gabi na. Sa aming nayon, tahimik na ang lahat pagsapit ng gabi. Pero dito, parang araw pa rin kahit gabi. Sa check-in, naantig kami sa maalalahaning serbisyo ng staff sa front desk. Nang malaman nilang kami ay mga katutubong bata, naging maingat sila sa kanilang pakikitungo dahil sa pagkakaiba ng aming kultura. Halimbawa, inayos nila ang aming almusal para magkaroon ng mas maraming pagkaing karne at maingat nilang ipinaliwanag kung paano i-adjust ang temperatura ng kwarto dahil alam nilang galing kami sa isang malamig na lugar. Ang reaksyon ng mga bata sa elevator ay nakatutuwa. Marami sa kanila ang unang beses makasakay nito at tinawag nila itong mahiwagang kahon. Ang 15 taong gulang na si Maxim ay seryosong nagtanong, "Ito po ba yung kahon na magdadala sa atin sa mga ulap?" Pagpasok sa kwarto, bawat modernong kagamitan ay isang kababalaghan para sa kanila. Ang switch ng ilaw, ang gripo, at ang pagkakaroon ng mainit na tubig bawat isa ay nagdulot ng matinding pagkamangha. Nagulat si Nadia na malinaw na tubig ang lumalabas sa gripo. Parang panaginip na makakagamit ako ng ganito kalinis na tubig kahit gaano karami, sabi niya. Sa kanilang lugar, kailangan pa nilang tunawin ang yelo para magkaroon ng tubig. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog ang mga bata. Masyado silang nasasabik sa dami ng mga bagong karanasan. Ganun din ako. Sa loob ng 20 taon kong pagtatrabaho sa Far North, hindi ko inakalang magkakaroon ng ganito kadramatikong pagtatagpo sa pagitan ng sibilisasyon at kalikasan. Kinaumagahan, maagang nagising ang ilan sa mga bata. Bukod sa jet lag, hindi sila makatulog dahil sa kanilang kuryosidad sa mundo sa labas. "Nagugutom na po ako," sabi ni Olga. Kaya nagpasya kaming maghanap ng makakainan sa malapit. Nang magtanong kami sa front desk ng hotel, inirekomenda nila ang isang 24-hour na family restaurant. Tumawag pa sila para siguraduhing may mga pagkaing maaaring kainin ng mga katutubong bata. Lubos kaming naantig sa ganitong pag-aasikaso. Ang paglalakad sa mga kalsada ng Makati ng alas 6 ng umaga ay isang serye ng mga bagong tuklas para sa mga bata. Marami ng tao ang gising at kumikilos, na para bang ang buong siyudad ay isang buhay na organismo. Mga taong papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga namimili sa convenience store. Nagulat sila na sa halip na katahimikan na sagrado sa kanila, tuwing umaga, ang siyudad ay puno ng buhay at sigla. Pagpasok namin sa restaurant, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Maingat na umupo ang mga bata. Bihira kasi silang kumain sa labas. Nang makita nila ang menu,
Nalito sila. Puro mga pagkaing hindi pa nila nakikita. Napansin ng isang waiter na kami ay mga dayuhan at binigyan kami ng menu na may Ingles. Habang ipinapaliwanag ko ito sa Russian, tinawag niya ang kanilang manager na marunong palang mag-Russian. Ang manager, si Kuya Berto, ay naging interesado nang malaman niyang kami ay mga katutubo mula sa Far North. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga pagkaing maaaring magustuhan ng mga bata at inirekomenda ang mga putahing karne. Wala kaming karne ng reindeer, pero may masarap kaming adobong manok at lechon kawali, sabi niya nang nakangiti. Nang dumating ang pagkain, kumislap ang mga mata ng mga bata. Ang magandang pagkakaayos ng pagkain sa plato ay parang isang obra maestra para sa kanila. Ang ganda po, parang nakakahinayang kainin, sabi ni Nadia. Nang matikman nila ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Narinig ko ang salitang masarap mula sa lahat ng dako. Ang robo, ang naging paborito nila. Ibang-iba po ito sa luto naming karne, pero napakasarap, masayang sabi ni Alban. Habang kumakain, isang napakagandang pangyayari ang naganap. Napakaganda po ng mga tradisyonal na kasuotan ng mga anak ninyo, sabi niya. At tinanong kung saan kami galing. Nang sabihin kong mula kami sa Russian Far North, namangha siya. Wow, napakaganda ng inyong kultura, sabi niya. Pagkatapos, marahan niyang ipinaliwanag sa kanyang anak na babae na nasa elementarya na maraming iba't ibang uri ng tao sa mundo. Lumapit ang bata kay Nadia at sinabing, "Ang ganda po ng damit mo." Nahihiyang sumagot si Nadia, "Gawa po ito ng lola ko." "Ang galing po ng lola mo," sabi ng bata na may purong paghanga. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, lubos akong naantig. Nakita ko kung paano natural na nagkakaunawaan ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at wika. Naramdaman din ng mga bata ang kaligayahan, natanggap at hinahangaan ang kanilang kultura. Pagkatapos naming kumain, lumabas kami sa syudad na kasagsagan ng morning rush hour. Namangha ang mga bata sa kung paanong ang napakaraming tao ay maayos na kumikilos. Walang nagtutulakan o nagsisigawan. Sinabi sa akin ni Olga, "Ganito po karaming tao, pero lahat sila ay kalmado at magalang." Sa aming nayon, tuwing may pista lang po nagkakaroon ng ganito karaming tao, kaya hindi namin maisip ang ganitong tanawin. Nang dumaan kami sa isang convenience store, isa na namang sorpresa ang naranasan ng mga bata. Ang pagkakaroon ng isang maliit na tindahan na bukan 4.4 at may halos lahat ng kailangan mo, ay parang isang mahiwagang lugar para sa kanila. Mula pagkain hanggang gamit sa bahay, napakaraming produkto ang maayos na nakahanay. Ang pinaka-nakagulat sa kanila ay ang pagkakaroon ng malamig at mainit na inumin sa iisang tindahan. "Nakapagtataka po na magkasama ang malamig at mainit," sabi ni Maxim. "Sa kanila, ang malamig ay natural at sagana, ngunit ang mainit ay napakahalaga." Ang tindero ay hindi nagpakita ng anumang inis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, naging napakabait niya. Nang makita niyang namamangha ang mga bata sa mga produkto, ipinaliwanag pa niya. Pati ang sistema ng pagbabayad sa cashier ay kamangha-mangha. Ang teknolohiya kung saan i-scan lang ang barcode at lalabas na ang presyo ay parang mahika sa kanila. Ang galing! Nababasa niya yung maliit na guhit para malaman ang presyo, sabi ni Nadia. Noong umagang iyon, binisita namin ang Luneta Park. Lubos na naantig ang mga bata na may ganito kagandang natural na espasyo sa gitna ng syudad. Iba ito sa kalikasan na kanilang kinalakhan. Ngunit ramdam nila ang pagpapahalaga ng mga tao sa kalikasan. Ang pinakanagustuhan nila sa parke ay ang makita ang maraming pamilyang masayang magkakasama. Isang ama at anak na naglalaro ng bola, isang ina na naghahanda ng kanilang pagkain. Ang pagmamahal po pala sa pamilya ay pare-pareho sa buong mundo, sabi ni Alban. Habang nakaupo kami sa isang bangko, isang maliit na batang Pilipino na naglalaro sa malapit ang nadapa at umiyak.
Agad na tumakbo si Olga at tinulungan itong tumayo. Ang kanyang kabaitan ay naintindihan kahit walang salita. At ang bata ay tumahan at ngumiti. Lumapit ang ama ng bata, yumuko ng malalim bilang pasasalamat at sinabi sa simpleng Ingles, "You are a very kind person." Nahihiyang sumagot si Olga. "Natural lang po, natulungan ang nangangailangan." Para sa tanghalian, dinala ko sila sa isang tradisyonal na restaurant sa Intramuros. Gusto kong maranasan nila ang kultura ng Pilipinas. Humanga sila kung paano nagkakatugma ang mga lumang gusali at ang mga modernong pasilidad. Umorder kami ng lechon, kawali, at sinigang. Ito ang kanilang unang tikim ng pagkaing Pilipino at nagustuhan nila ito ng higit pa sa inaasahan ko. Ngayon ko lang po nalaman na pwedeng maging ganito kasarap ang gulay, sabi ni Nadia tungkol sa sinigang. Habang kumakain, isang matandang babae, isang lola mula sa katabing mesa ang kumausap sa amin. "Saan po kayo galing?" tanong niya nang may kabaitan. Nang sabihin kong mula kami sa Arctic region ng Russia, masaya niya kaming tinanggap. "Napakalayo pala ng pinanggalingan ninyo. Welcome po sa Pilipinas." Ikinuwento ng lola ang kanyang mga karanasan noong panahon ng digmaan at kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sana kayong mga kabataan ay magkaisa at magkaunawaan sa kabila ng mga hangganan, marahan niyang sabi sa mga bata. Noong hapon, naglakad-lakad kami sa paligid ng Makati Central Business District. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha habang nakatingala sa mga nagtataasang gusali. "Hindi po ako makapaniwalang kaya ng taong gumawa ng ganito kataas na gusali," sabi ni Maxim. Ang arkitektura ng mga gusali ay kahanga-hanga rin nang makita ni Alban ang pagsasama ng tradisyon at modernisasyon. Sinabi niya, "Pwede pala talagang magsabay ang tradisyon at pag-unlad. Ito ay isang mahalagang aral para sa kanila." Ang pagsakay sa tren, MRT, ay isa ring malaking karanasan. Para sa mga batang ang transportasyon ay reindeer sled o snowmobile, ang tren ay isang hindi kapani-paniwalang sasakyan. Parang mahika na kaya nitong magsakay ng ganito karaming tao nang sabay-sabay, sabi ni Olga na may kislap sa mga mata. Humanga rin sila sa asal ng mga tao sa loob ng tren. Kahit siksikan, lahat ay nagbibigayan. Kahit po maraming tao, payapa pa rin sila, sabi ni Nadia. Pagsapit ng hapon, dumating kami sa isang abalang bahagi ng Makati. Ang dami ng tao sa isang malaking intersection ay ganap na lagpas sa kanilang imahinasyon. Parang ilog ng mga tao. Paglalarawan ni Alban sa libu-libong taong sabay-sabay na tumatawid. Ngunit sa gitna ng siksikang iyon, isang insidente ang nangyari. Nawala si Olga, 15, sa gitna ng maraming tao. Nagpanik kami at hinanap siya, ngunit napakahirap maghanap ng isang dalagita sa ganung karaming tao. Pagkalipas ng mga 30 minuto, isang Pilipinong office worker ang lumapit sa amin kasama si Olga. Ayon sa kanya, nakita niya si Olga na umiiyak at gusto niya itong tulungan. Dahil hindi sila magkaintindihan, dinala niya ito sa malapit na police outpost at kasama ang pulis. Naghanap sila ng taong marunong mag-Russian. Ang pinakanakaantig ay ang pagbabagong nangyari kay Olga. Habang umiiyak, ikinuwento niya. "Natakot po ako nung nawala ako. Pero napakaraming Pilipino ang sumubok na tulungan ako. Para po nila akong tunay na pamilya sa sobrang pag-aalala." Ang pulis na nakahanap sa kanya ay tuwang-tuwa na. Para bang sarili niyang tagumpay ang pagkakatagpo kay Olga. Binigyan pa niya kami ng kanyang business card at sinabing, "Kung may kailangan kayo habang nandito kayo sa Pilipinas, tawagan niyo lang ako." Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, pinag-usapan namin ang mga karanasan ng araw na iyon. Bawat isa sa kanila ay nagsabing nakaramdam sila ng init ng pagtanggap na hindi pa nila naranasan. "Hindi po kami makapaniwala na may mga taong tunay na nagmamalasakit sa amin," sabi ni Alban.
Sinabi sa akin ni Nadia, Diyan na 16. Guro, mali po pala ang pagkakaintindi namin sa sibilisasyon. Akala namin, ang sibilisasyon ay tungkol sa mga gusali at makina. Pero ang tunay na sibilisasyon pala ay ang kabaitan sa puso ng tao. Ang puso ng mga tao sa syudad na ito ang pinakaabanteng sibilisasyon. Ang sumunod na araw ang aming huling araw. Binisita namin ang isang mataas na gusali sa umaga at pupunta na kami sa airport sa hapon, sa almusal. Malungkot ang mga mukha ng mga bata. Halatang ayaw na nilang umalis sa Pilipinas. Ang tanawin mula sa tuktok ng gusali ay isang karanasang nagpabago sa kanilang buhay. Ang buong Metro Manila mula sa taas ay ganap na nagpabago sa kanilang pananaw sa mundo. Hindi po namin alam na may ganito kalaking mundo, nanginginig na sabi ni Maxim. Sa observation deck, sinabi sa akin ni Nadia, Guro, napakaganda po ng aming lupain na puno ng niyebe. Pero ang tanawin ng Maynila mula dito ay kasing ganda rin. May iba't ibang uri pala ng kagandahan at naniniwala po ako na parehong kagandahan ay nilikha ng puso ng tao. Ang aming huling tanghalian ay sa isang espesyal na restaurant. Medyo kinabahan ang mga bata sa eleganteng kapaligiran, ngunit dahil sa mainit na pagtanggap ng staff, agad silang naging komportable. Habang kumakain, isang matandang Pilipinong lalaki mula sa katabing mesa ang kumausap sa amin. Ikinuwento niyang perna siyang nagtrabaho sa Siberia bilang isang OFW at naging interesado siya sa bayan ng mga bata. Masaya akong makita ang mga kabataang tulad ninyo na bumibisita sa Pilipinas, sabi niya. Sa huli, sinabi ng lalaki, nararamdaman kong ang kabutihan ng inyong mga puso ay konektado sa puso ng mga Pilipino. Isa-isa niyang kinamayan ang mga bata. Napaiyak si Olga. At nangako, dadalhin po namin ang puso ng Pilipinas pabalik sa aming bayan. Pagkatapos ng tanghalian, oras na para pumunta sa airport. Habang paalis kami sa hotel, lahat ng bata ay umiiyak. Napakahirap para sa kanila na iwanan ang lugar kung saan unang beses nilang naramdaman ang init ng sibilisasyon. Sa daan papuntang airport, itinuon ng mga bata ang kanilang mga mata sa tanawin ng Maynila na para bang sinasaulo ang bawat detalye. Paalam, Maynila. Salamat, Pilipinas. Bulong nila sa kanilang mga wika. Babalik po ako, sabi ni Alban. Sa susunod, mas matagal na po. Pagdating sa NAIA, nagpatuloy ang kanilang paghanga. Sa check-in, ang mga staff ng airport ay naging napakabait hanggang sa huli. Bumalik kayo sa Pilipinas ha? Hihintayin namin kayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malaking galak sa mga bata. Habang naghihintay sa boarding gate, tinitingnan nila ang mga litratong kinuha nila sa Pilipinas. Ipapakita ko po ito sa pamilya ko at ikukuwento ko ang lahat tungkol sa Pilipinas, sabi ni Nadia. Sa hinaharap, babalik ako dito para ipakilala naman ang aming kultura sa mga Pilipino, sabi ni Alban. Nang lumipad ang eroplano, habang papalayo ang mga ilaw ng Maynila, naintindihan ko na kung ano ang sibilisasyon at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Mula ngayon, gusto kong ibahagi sa aming bayan ang tunay na kahulugan ng sibilisasyon. Hindi ang sibilisasyon ng teknolohiya, kundi ang sibilisasyon ng puso. Pagbalik namin, malaki ang ipinagbago ng mga bata. Naging mas mabait sila sa kanilang kapwa at mas pinahalagahan ang ugnayan sa labas ng mundo. Naging masigasig sila sa pag-aaral. At marami sa kanila ang nagsimulang mag-aral ng Filipino. Ang pinakanakagugulat ay mas lalo nilang pinahalagahan ang kanilang sariling tradisyonal na kultura. Dahil nakita nila kung paano magkakasundo ang tradisyon at modernidad sa Pilipinas, muli nilang natuklasan ang halaga ng kanilang sariling kultura. Si Nadia ay mas naging masipag sa pag-aaral ng paggawa ng damit mula sa balat ng reindeer mula sa kanyang lola. Napansin din ng mga tao sa aming rehiyon ang pagbabago ng mga bata. Marami ang nagtanong kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Sinabi ko ang totoo. Natutunan nila ang tungkol sa kabutihan ng puso ng tao.
Makalipas ang 6 na buwan, isang kamangha-manghang balita ang dumating. Si Alban ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa isang unibersidad sa Pilipinas. Ang kanyang sanaysay tungkol sa kanyang karanasan sa Pilipinas ay naging sikat at inimbitahan siyang sumali sa isang cultural exchange program. Si Nadia naman ay nagsimula ng isang maliit na klase ng Filipino sa kanilang nayon. Maraming kabataan ang sumali at mabilis na lumago ang interes sa kulturang Pilipino. Si Olga ay nag-aaral ngayon ng mga wika at nangangarap na magtrabaho sa International Cultural Exchange. 1 taon ang lumipas, isa na namang sorpresa ang natanggap ko. Isang Cultural Exchange Foundation mula sa Pilipinas ang nag-anunsyo na magtatatag sila ng isang regular na programa kasama ang mga katutubo sa Far North. Ang mga taong tumulong sa amin noon ang nag-organisa ng programang ito. Ngayon, mayroong isang Manila Boom sa Yamal Peninsula. Maraming kabataan ang nag-aaral ng Filipino at kulturang Pilipino. Ang 72 oras na iyon ay ganap na nagpabago sa buhay ng 14 na katutubong bata. Ang mga batang dating takot sa sibilisasyon ay natuklasan sa Pilipinas na ang tunay na sibilisasyon ay ang yaman ng puso ng tao. Hanggang ngayon, patuloy ang ugnayan ng mga bata sa Pilipinas, ang mga taong tumulong sa kanila, ang mababait na staff sa restaurant, ang mga taong mainit na tumanggap sa kanila, lahat sila ay naging pangalawang pamilya nila. Sa kasalukuyan, ang ugnayan sa pagitan ng Far North at ng Pilipinas ay patuloy na lumalago. Ang mga bata ang nagsilbing tulay upang ang mga tao mula sa dalawang rehiyon ay matuto sa kultura ng isa't isa. Ang malayong lupain ng niyebe at ang modernong syudad ay nag-ugnay sa pamamagitan ng puso. Hanggang dito na lang ang ating kuwento. Ano ang masasabi ninyo sa nakaaantig na istorya ng mga katutubong bata mula sa Russia na natuklasan ang puso ng sibilisasyon sa Pilipinas? Naghihintay po kami sa inyong mga komento para sa mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring mag-iwan ng high evaluation at mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.